Kabanata 1631 hanggang 1640. Tumango si Chen Lei at nagsabi bilang ang oras ng Immortal Conference ay malapit nang matapos. Sa pagkakataong ito ay lumitaw ang immortal na templo, natatakot ako na ito ay kalooban din ng Diyos. Tumango si Mao at nagsabi, oo, kapatid, sa tuwing lilito ang walang kamatayang templong ito ay napakabihirang. Walang nakakaalam ng tunay na lokasyon nito. Kung gusto mong magpakita ay makikita ang templo. Ngayon, nang walang karagdagang ado, dapat tayong sumugod sa templo ng kawalang kamatayan sa lalong madaling panahon, upang hindi maaga ng iba ang pinakamataas na pwesto. Panipi. Sumang-ayon si Chen Lei at sinabing, okay, pupunta tayo ngayon sa Immortal Temple. Sina Chen Lei, Mao at iba pa ay binasag ang kanilang mga katawan, naging mga daloy ng liwanag, at sumugod patungo sa templo ng kawalang kamatayan. Sa sandaling ito, ang buong immortal na lihim na kaharian ay nagulat, at hindi mabilang na malalakas na lalaki ang lahat ay tumingin sa immortal na templo. Ano, ito talaga ang templo ng kawalang hanggan, napakahusay. Matapos makita ang immortal temple, isang malakas na protos ang sinampal ng palad ang napakalakas na kalaban sa harap niya. Hindi man lang niya kinuha ang mga samsam, kaya tumalikod siya at sumugod patungo sa Immortal Temple. Tunay na ang pagbubukas ng Immortal Temple. Sa Immortal Temple na ito, walang mana mula sa aming angkan na dapat makuha. Isang makapangyarihang santo, matapos makita ang templo ng kawalang hanggan, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagnanais, naging halo, at sumugod sa templo ng walang hanggan. Ang mga espiritu, langit, at iba pang makapangyarihang tao, halos lahat sila, ay dumagsa sa immortal na templo. Tungkol sa walang hanggang shrine na ito, narinig ito ng malalakas na tao ng lahat ng etnikong grupo, alam na naglalaman ito ng walang kapantay na pagmamahalan. Kapag naunawaan na nila, maaari silang maging totoong unang tao sa mas mababang kaharian. Paano nila palalampasan ang pagkakataong ito? Sa loob ng ilang sandali, sa buong walang kamatayang lihim na kaharian, halos lahat ng malalakas ay sumugod sa direksyon ng walang kamatayang templo, at nagtipon ang mga bayani. Sa oras na ito, sa labas ng Immortal Secret Realm, maraming elder at elder ng iba't ibang lahi ang alerto din, at sa pamamagitan ng formation, tiningnan nila ang Immortal Secret Realm na iyon. Ang mga totoong powerhouse na ito ay pare-parehong nasa sabik ng isa-isa, at isa-isa ay hindi na mapanatili ang superior na poster ni Gujing. Bumagsak si Taishan sa harapan ng hindi nagbabago ang kulay, isa-isa silang umikot sa lupa sa tuwa. Ito talaga ang Temple of Immortality, ito talaga ang Temple of Immortality. Ang isang elder ng lahi ng espiritu na may puting balbas at buhok ang pinakamataas na elder ng lahi na ito. Hindi siya nagtanong tungkol sa mundo sa loob ng maraming taon, ngunit sa pagkakataong ito, sumugod siya sa sinaunang lungsod at personal na pumunta sa 10,000 pagpupulong ng lahi, dahil mayroon siyang apo, isang pinakamataas na henyo na may pambihirang talento, dumating siya upang protektahan ang paraan para sa kanyang apo. Ang isa pang matanda sa protos ay namumula rin ang mga mata dahil sa pananibik, patuloy na nanginginig ang mahabang balbas, lumaganap ang galit, at mukhang galit. Ang elder na ito ng protos ay responsable para sa lahat ng mga gawain ng walang hanggang pagtitipon ng protos. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng immortal na templo. Nangangahulugan ito na kung ang protos ay makakakuha ng pagkakataon sa walang hanggang santuaryo, magkakaroon ng isang tunay na Gidai powerhouse. Sa tulong ng makapangyarihang kapangyarihan ng protos, tiyak na mapag-iisa ang mababang kaharian, masakop ang lahat ng lahi at maging mga alipin ng protos, nang hindi kinakailangang maupo sa pantay na katayuan sa kanilang marangal na protos. Alam ng Sacred Clan, Heaven Clan, Phoenix Clan, at hindi mabilang na iba pang makapangyarihang clan sa kanilang puso na ang sandaling ito ay talagang isang pambihirang pagkakataon sa loob ng 1,000,000 taon. Hanggat ang pagkakataon ay maaaring makuha mula sa Immortal Temple, ito ay ganap na kakayahang maging unang tao sa mababang kaharian. Sa makatuwid, sa kasalukuyan ay nasa labas ng Immortal Secret Region, maraming powerhouse na mas nasasabik kaysa sa mga nakikipagkompetensya sa Immortal Secret Region, ay matamang nakatitig sa screen dahil sa takot na mawalan ng kahit katiting na excitement. Ang malalakas na taong ito ay lahat ay umaasa sa midterm,
Umaasa na ang kanilang mga tao ay makakakuha ng pagkakataon ng walang hanggang templo. Sa oras na ito, sa walang hanggang lihim na kaharian, si Qianlei at ilang tao ay pinigilan ng isang grupo ng mga tao. Ang immortal na templong ito ang unang pagkakataon na natagpuan ng aking angkan. Ang templong ito ay itinalaga bilang isang ipinagbabawal na lugar ng aking angkan. Kung ayaw mong mamatay, hayaan mo na kami. Isang grupo ng malalakas na lalaki, na pinamumunuan ng isang tao, ang naglabas ng napakalakas na aura, nangingibabaw at marahas na sinabi. Joke, ang pagkakataon ng Immortal Temple ay magagamit ng lahat, kaya bakit mo nasabi na sa iyo ito? Ngumisi si Mao at malakas na sinabi. Sabi ni Lao Su oo, bumalik ka sa pinanggalingan niya, o huwag mong sisihin ang mga nasasakupan ni Lao Su sa pagiging malupit. Mabangis na sabi ng malakas na lalaki. Ang malakas na salita ng lalaking ito ay agad na ikinagalit ni Qianlei at ng iba pa. Ngumisi si Mao at sinabing, gusto kong makita kung anong klaseng kakayahan ang pananggahasan mong makamit para isara ang kalsada. Pagkatapos magsalita, si Mao ay sumulong ng malakas, at natapakan ng isang paa ang malakas na lalaki. Ang hindi masusukat na liwanag ng rune ay namumulaklak sa 5 kuko ng kabayo, na naglalabas ng nakakatakot na pagbabago-bago ng aura, at hinampas ang malakas na lalaki. Umalis ka dito. Ang malakas na lalaki ay umungal, ang kanyang mga kuko ay natatakpan ng mga bone spurs, na may magkakaugnay na mga pattern sa mga ito, ang parehong ningning, at siya ay sumugod patungo sa mga kuko ni Mao nang hindi umiiwas. Kailan, sa pagitan ng dalawa, biglang sumiklab ang banal na liwanag, at isang malaking alon ang sumalpok na nakasentro kay Mao at sa malakas na lalaki, na hamampas sa paligid. Boom! Ilang sagradong bundok ang direktang itinaas dahil sa pagbabago-bago ng antas ng hangin na ito, sumabog sa himpapawid, naging hindi mabilang na mga durog na bato, at ang eksena ay nakakatakot. Naramdaman ni Mawazi na may dumarating na malaking puwersa, at umatras ng ilang hakbang, may mga sugat sa kanyang mga kuko, at tumutulo ang dugo. At ang malakas na lalaki, na parang walang nangyari, ay tumayo roon, tumingin kay Mao nang may panunuya, at sinabi, sa iyong lakas, mamamatay ka kapag pumasa ka, makinig ka sa aking panghihikayat mula kay Lolo. Kung gusto mong mabuhay, lumabas ka. Panipi. Napahiya ang mukha ni Maui sa malupit na salita ng malakas na lalaking ito at napasigaw siya, habaliw, papatayin kita Maye. Pagkatapos ng pagsasalita, isang banal na busog ang lumitaw sa mga kamay ni Mao, at isang banal na palaso na may pinong daloy ng liwanag ang direktang inilagay sa bowstring. Halika na, sigaw ni Mao, iginuhit ang banal na busog na parang kabilugan ng buwan. Ang banal na busog ay nagpalabas ng napakalinaw na liwanag, kaya't ang mane ni Mao ay naging malinaw, tulad ng isang Diyos. Nabitawan ni Mao ang bowstring sa unang pagkakataon. Habang nanginginig ang bowstring, na puno ng nakakatakot na alon ang silid, at lumitaw ang banal na liwanag at diretsyong binaril ang malakas na lalaki. Napakaganda ng banal na liwanag na ito. Isa itong banal na arrow na binaril ni Mao. Tulad ng isang banal na bahaghari na hinihila ang isang mahabang divine tail flame, ito ay dumiretso sa malakas na hadlang na ito noon. Ang hitsura ng malakas na lalaki na nakaharang sa kalsada ay biglang nagbago, at isang sukat na nagniningning na may hindi mabilang na misteryoso at komplikadong mga pattern ang lumitaw sa kanyang harapan, na humaharang sa banal na arrow na ito. Boom! Hindi mabilang na mga banal na ilaw ang bumulaga, nakasentro sa sukat na ito, direktang pinutol ang sukat na ito, at pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, binaril patungo sa mukha ng malakas na lalaking ito. Umuungol. Isang malaking dagandong na parang lupa at lupa ang lumabas sa bibig ng malakas na lalaking ito, at isang grupo ng nakasisilaw na banal na liwanag ang bumaril mula sa kanyang malaking bibig. Talagang binaril ng malakas na lalaking ito si Mao ng isang subo ng Bite Magic Arrow. Ang tunog ng mga patak ng dugong tumutulo ay malinaw na umalangaw sa mga tainga ng lahat, tanging ang malakas na lalaki na ito, ang kanyang bibig na puno ng dugo, ay patuloy na tumutulo. Ang malakas na lalaki ay umungal, ibinuko ang kanyang bibig, bumubula ang isang malaking subo ng dugo, at sabay na iniluwa ang banal na palaso na kanyang hawak, at pinatumba ito ng sabay, pati na rin ang dalawang matalas na lalaki, bilang punyal, ngipin.
Ginagalit mo ako, bubugbugin kita ng buhay ngayon. Ang malakas na lalaki ay umungal at lubos na nagalit, at umungal ng galit. Halika, inay, nag-aalala pa rin ako na hindi ka makakarating. Hinarap ni Mao ang malakas na lalaking ito nang walang takot at mapanuksong sinabi. Bigyan mo akong mamatay. Ang malakas na lalaki ay umungal at hindi na napigilan. Gamit ang isang higanteng kamay na puno ng bone spurs, sinampal niya si Mao ng isang mabangis na palad. Ang mga braso ng malakas na lalaki na ito ay namumulaklak ng hindi masusukat na sinag ng liwanag, mabilis na nag-zoom in, at naglabas ng nakakatakot na pagbabago-bago ng aura, tulad ng mga bundok, na tumatama sa isang mabangis na ulo, at ang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Biglang nagbago ang mukha ni Mao, at ang pag-atake ng malakas na lalaking ito ay nagparamdam sa kanya na hindi siya nang ahas na pilitin ito ng direkta. Hoy! Naniniwala si Mao sa kanyang instincts at hindi ito pinilit. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga pakpak, naging anino, at naglakbay ng libu-libong milya ang layo, iniiwasan ang walang katulad na suntok na ito. Boom! Sa malakas na tunog, ang brasong ito na kasing laki ng bundok ay tumama sa lupa. Biglang nag-crack ang lupa at lumitaw ang isang malaking bangin, at hindi mabilang na mga bitik ang mabilis na kumalat sa paligid. Pambihira! Nakaligtaan ng suntok ang malakas na lalaki at umungol. Ang bone spurs na tumutubo sa kanyang mga braso ay biglang bumaril mula sa kanyang katawan, naging ulan ng liwanag, at bumaril patungo kay Mao. Sa kawalan, nagkaroon ng makapal na anit na tinglang, at halos pumutok ang eardrums ng nakakatusok na si Chenlei at iba pa. Hindi mabilang na mahinang ulan, na may kakilakilabot na lakas, ang ganap na nagsirang sa kawalan na ito, bumalot kay Mao, at mabangis na inatake si Mao. Sa oras na ito, si Mao, isang malaking maskara ang lumitaw sa kanyang katawan, pinuprotektahan ang kanyang sarili, at sa parehong oras ang kanyang mga pakpak ay nanginginig, sinusubukang masira ang lugar na ito at maiwasan ang pag-atake ng mahinang ulan. Sheesh! Kaya lang, napakalakas ng ulan ng liwanag na binago ng mga bone spurs na ito kaya mabilis itong tumagos sa light curtain ng katawan ni Mao, at sumugod patungo kay Mao. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Mao. Ang liwanag at ulan mula sa mga bone spurs na ito ay nagbigay sa kanya ng matinding panganib, na nagpalamig sa kanyang puso. Sinabi sa kanya ng intuition na ang bone spur na ito ay hindi kailanman mahuhuli. Si Mao ay nasa himpapawid, nagiging liwanag, mabilis na iniiwasan ang mga bone spurs na ito. Kaya lang, masyadong siksik ang bone spurs na ito. Gaano man kabilas ang katawan ni Mao, hindi niya ito tuluyang naiwasan. Ang tatlong bone spurs ay direktang tumagos sa mga pakpak. Boom boom boom. Sa tatlong malakas na ingay, may tatlong malalaking butas sa mga pakpak ni Mao. Pagkatapos, isang kakaibang malamig na kapangyarihan ang bumalot sa katawan ni Mao, halos nagyayelo ang dugo ni Mao. Nagmamadaling winasak ni Mao ang tunay na kapangyarihan ng katawan para lumaban. Gayunpaman, ang malamig at nagyayelong kapangyarihang ito ay napakadalisay at hindi mapigilan. Sa isang kisap mata, ang mga pakpak ni Mao ay natatakpan ng isang patong ng itim. Frost, ang bilis ng kanyang body skills ay bumaba ng husto. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaki ay nagpakita ng isang ngiti, na may malaking kamay na nakalabas, na tinatakpan ang langit, at mahigpit na hinawakan ito. Ang kabayo ay gumagalaw ng paalang at nais na iwasan ito, ngunit ang bilis nito ay bumaba ng 12-dosenang beses, at hindi niya ito maiiwasan. Nakita lang niya itong dambuhalang kamay na tumatapik sa kanya. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at mariing ipinikit ni Mao ang kanyang mga mata, naghihintay sa pagtatapos ng pelikula na tumugtog. Kaya lang, sa ilalim ng malakas na ingay, kahit na umiihip ang malakas na hangin, nanginginig ang mga kalamnan ng katawan ni Mao, ngunit hindi dumating ang haka-haka na sakit. Iminulat ni Mao ang kanyang mga mata at nalaman na si Chenlei ang gumawa ng hakbang, na hamarang sa palad ng malakas na lalaki. Ha! Nakita ng malakas na lalaki na kinuha ni Chenlei ang kanyang palad na hindi nasaktan at gumawa ng isang nagulat na tunog, tumingin sa itaas at pababa kay Chenlei. Bilang isang lahi ng tao, si Chenlei ay natural na napakadaling makilala. Nakita rin ito ng malakas na lalaki sa isang sulyap. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lahi ng tao na kasing lakas ni Chenlei.
Gayunpaman, ang malakas na lalaki na ito ay bahagyang nabigla sa kanyang puso, ngunit hindi siya tumigil. Tumawa ng nakangiti, at sinabi, "Sabay na tayo, at ipapadala kita sa kalsada ngayon." Pagkatapos magsalita, ang malakas na lalaki na ito ay muling kumuha ng isang malaking shot. Sa pagkakataong ito, nagniningning ang ningning, at tinakpan ng maulap na hangin ang kalangitan. Biglang bumaba ang temperatura ng buong lugar. Ang mga piraso ng itim na mga particle ng yelo ay lumitaw mula sa kawalan, na naglalabas ng kakaiba. Ang mababang temperatura, na sinamahan ng malalakas na mga bakas ng kamay ng malakas na lalaking ito, ay sinampal ng malakas si Chenlei. Naramdaman din ni Chenlei ang sobrang lamig na kapangyarihan, ngunit wala siyang pakialam. Ang slaughter ang kamao ng Diyos ay bumagsak, isang makapangyarihan, hindi masisira at hindi mababasag na kamao ang sumambulat. Diretsyong binati ang palad nitong malakas na lalaki. Ang liwanag mula sa kamao ng ng pagpatay, si Huang Huang ay parang bilog ng nakakapasong araw na nakasabit sa itaas ng kalangitan, tinatangay ang lahat ng mga multo at sprite, tinatangay ang itim na yelo sa kalangitan, at pagkatapos ay tinamaan siya, mahirap. Ang malaking handprint ay binaril ng isang malakas na lalaki. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang itim na handprint ng malakas na lalaking ito ay direktang naduraj ng kamao ng Diyos ng slaughter. Pagkatapos, pumutok ang kamao na parang kuryente at tumama sa braso ng malakas na lalaki. Cough! Sa mahinang tunog, ang isa sa mga braso ng malakas na lalaki ay sumabog sa ulap ng dugo. Pagkatapos sumigaw, hindi makapaniwalang tumingin ang malakas na lalaki kay Chenlei na hindi siya makapaniwala na hindi niya kayang tanggapin ang suntok ni Chenlei, kaya napabalikwas siya. "Umalis ka o mamatay." Sa oras na ito, tumingin si Chenlei sa malakas na lalaki at malamig na sinabi. Ang tono ni Chenlei ay lubos na ikinagalit ng malakas na lalaking ito. Siya ay umungal, at ang buntot sa likod niya, tulad ng isang bakal na latigo, ay bumunot kay Chenlei ng walang babala. Ang buntot na ito ay naglabas ng itim na liwanag at siksik na rune. Ang hininga ay napakalakas, at nagkaroon ng dagandong sa pagitan ng langit at lupa, at ang tunog ng pagkawatak-watik ng kalawakan ay marahas na kumalat sa mga tainga ng lahat. Hoy! Ang buntot na ito na may hindi mabilang na bone spurs ay dumiretso sa leeg ni Chenlei. Kung ito ay Wolisin, ito ay walang pinagkaiba sa pagkaputol ng Heavenly Sword, at ito ay direktang magwawalis sa ulo ni Chenlei. Nakita ni Chenlei ang buntot na ito na natangay ng hindi mabilang na bone spurs, at biglang nagkaroon ng hindi nasusukat na liwanag mula sa pagitan ng kanyang mga palad at daliri, at ang kanyang buong katawan ay mabilis na lumaki. Tinignan niya ang palad niya at agad na hinawakan sa kamay niya ang buntot na nagwawalis patungo sa kanya. Sa sandaling ito, ang katawan ng malakas na lalaking ito ay daan-daang talampakan ng haba, parang pusa sa harap ni Chenlei, na lumalawak din. Hinawakan ni Chenlei ang buntot ng malakas na lalaki, niyugyug ito ng malakas, at hinamplas ang malakas na lalaki sa pader ng bundok. Wow! Ang pader ng bundok na ito ay direktang winasak ng katawan ng malakas na lalaking ito, at hindi mabilang na mga durog na bato ang gamulong pababa. Pagkatapos nito, muling umiling si Chenlei, at ang katawan ng malakas na lalaki na ito ay muling tinapik ang isa pang bundok ng paalang at tinangay ang bundok na ito mula sa kanyang baywang. Cough! Ang malakas na lalaki ay nagluwa ng malaking bibig ng dugo, na naging mga patak ng ambon ng dugo sa hangin, tinina ng pula ang mga malalaking bato, at natipon sa isang maliit na lawas sa lupa. Ang mga panloob na organo ng malakas na lalaking ito ay nawalan ng tirahan, malubhang nasugatan, at halos ganap na nawasak. Boom boom boom! Si Chenlei ay may malaking katawan sa oras na ito, tulad ng isang sinaunang higanti. Hawak ang buntot ng malakas na lalaki sa kanyang kamay, winasak niya ang mga bundok sa loob ng radius ng libu-libong milya ng direkta, at siya ay ganap na magulo. Sa mga kamay ni Chenlei, ang lalaki ay parang isang civet cat, na walang kahit katiting na lakas para lumaban. Tulungan mo ang iyong amo. Nakita ng ilang subordinate na dinala nitong malakas na lalaki ang sitwasyong ito. Lahat sila ay nagulat at napalingon kay Chenlei. Hoy! Isang nakakagulat na arrow ang kumislap, tulad ng isang bahaghari mula sa langit, nang mabilis at tumpak, at direktang bumaril sa ulo ng isang malakas na tao. Bang! Sa isang malakas na ingay,
agad na sumabog ang ulo ng malakas na lalaki na ito. Kung gusto mong iligtas ang iyong Panginoon, pakipasa muna ang antas namin ni Lord Maria. Hinawakan ni Mao ang banal na busog at pinatigil ang natitirang malalakas na lalaki, habang sina Jin Yaping at Ji Chanwo ay nakatayo rin sa tabi ni Mao, na humaharang sa daan ng mga taong ito. Kung ikukumpara sa kanilang pinuno, ang lakas ng mga powerhouse na ito ay napakalayo. Hindi sila ang mga kalaban ni Mao at ng iba pa. Gayunpaman, ang mga taong ito ay napakabangis, kahit na hindi sila Mao. Ang kalaban na ito ay hindi nagpatinag, at nakipaglaban ng may sukdulang kabaliwan at desperasyon, nang walang takot sa kamatayan. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ka ni Master Maria. Si Mao, Jin Yaping at Ji Chanwo ay mayroon ding malamig na mga mata, na nakaharap sa grupong ito ng mga baliw, kumilos sila ng walang awa. Boom! Sinubukan ni Mao na makatapak sa langit, sunod-sunod na lumabas, at direktang tinapakan ang ulo ng tatlong malalakas na lalaki. Kung tungkol sa ginintoang jade, ang Golden Wing Treasure Clan, isang pares ng ginintoang at magagandang pakpak, tulad ng isang pares ng matalas na makalangit na espada, hinati nito ang ulo ng isang sikat na malakas na tao para kay Ji Chanwo, sunod-sunod niyang sinira ang kayamanan at martial spirit, at sinunog ang malakas na lalaking sikat na naging abo. Hindi nagtagal, ang malalakas na lalaking ito ay pinatay ni Mao at ng iba pa. Sa sandaling ito, ang lalaking nakahawak sa kanyang buntot ni Chen Lei ay biglang nagningning sa kanyang buong katawan, at ang kanyang katawan ay patuloy na lumalawak, na parang umiihip siya ng isang bola ng hangin. Sa ilang sandali, isang malaking panganib ang bumangon mula sa puso ni Chen Lei. Hindi, ito mismo ay sisibog. Bulalas ni Chen Lei sa kanyang puso, nanginginig ang kanyang kamay, itinapon ang malakas na lalaking ito sa malayo na parang bola. Boom! Ang malakas na lalaking ito ay nasa himpapawid, nagsabog ng nakasisilaw na liwanag at nakakatakot na kapangyarihan, ganap na nabasag sa mga piraso. Ang langit ng dugo at mga buto ay napalitan ng hindi mabilang na mga Diyos, matalas at kamangha-mangha, at pinalabas sa lahat ng direksyon. Shoo shoo shoo! Nagkaroon ng anit-tinglang tunog sa kawalan. Ang pag-ulan ng dugo at mga sirang buto ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan, na direktang tumagos sa mga sagradong bundok, na nagpapakita ng malalaking butas. Gayunpaman, dahil si Chen Lei ay nagsagawa ng maagang pag-iingat, ang malakas na puwersa ng pagsabog sa sarili, bagamat sinira nito ang mga bundok, ay hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Chen Lei at sa iba pa. Maghintay ka, hindi ka pababayaan ng aking amo. Sa sandaling ito, ang primordial spirit ng malakas na lalaking ito ay naging isang banal na liwanag at mabilis na tumakas. Bago umalis, nagbitaw siya ng malupit na salita. Ang bilis ng pagtakas ng primordial soul ng malakas na ito ay napakabilis na kahit si Chen Lei ay walang oras na paputukan ito. Malakas na ang malakas na lalaking ito, at isa lang siyang lingkod. Gaano kalakas si Master? Hindi napigilan ni Chen Lei, Mao, Jin Yaping, Ji Chanwo at iba pa na sumimangot. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Chen Lei. Siya ay may lubos na pagtitiwala sa kanyang kasalukuyang lakas at matatag na naniniwala na kaya niyang tanggihan ang lahat ng mga kaaway. Pagkatapos nito, tinipon ni Chen Lei ang kanyang supernatural na kapangyarihan, ginawa itong normal na laki, at naghanda upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ang supernatural na kapangyarihan na winasak ni Chen Lei ay tinawag na Feishan Xiangdi, isang napakamahalagang kapangyarihang mahiwagang nakuha niya noon. Kapag nawasak, ang pisikal na lakas ay tataas ng malaki, at ang kapangyarihan ay magiging lubhang malupit. Si Chen Lei at ang iba ay patuloy na nagmamadali patungo sa direksyon ng Immortal Temple, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa paanan ng isang malaking bundok sa Immortal Temple. Sa oras na ito, naramdaman ni Chen Lei at ng iba pa na sa lugar na ito, maraming makapangyarihang tao ang dumating, at sa maraming lugar, nagkaroon ng matinding pagbabago bago ng labanan. Obviously, hindi pa sila nakapasok sa totoong main hall, lalong naging tense ang atmosphere. Sa harap ni Chen Lei at ng iba pa, lumitaw din ang isang grupo ng mga makapangyarihang tao. Matapos makatagpo si Chen Lei at ang iba pa, lahat sila ay may mahinang paningin at nagbigay ng mga babala, ngunit wala silang nagawa. Dahil sa pangkat ni Chen Lei, napakadaling makilala sina Mao at Jin Yaping,
Ang isa ay ang Chanmu clan at ang isa ay ang Jinyulan clan. Ang dalawang lahi na ito ay kasing kahulugan ng lakas. Sa makatuwid, ang malalakas na tao na nakilala sa lugar na ito ay labis na natatakot kay Chenlei at sa kanyang koponan, at hindi nang ahas na maghanap ng mga pagkakaiba ng direkta. Tungkol naman sa dalawang lahi ng tao, sina Chenlei at Ji Chanwu, ngunit sila ay direktang hindi pinansin ng mga makapangyarihang taong ito, dahil ang lakas ng sangkatauhan ay masyadong mahina upang magdulot ng anumang banta sa kanila. May holy stone talaga doon. Nasa paanan lang ito ng Temple Mountain, kaya may ganitong pagkakataon. Biglang umalangaw-ngaw ang isang tinig na nakaturo sa sagradong bato na naglalabas ng makulay na liwanag at bumubulalas. Ang boses na ito ay ikinaalarma ng maraming malalakas na lalaki, at napalingon sila sa direksyong iyon. Tumingin din si Chenlei sa direksyon na iyon. Tama nga, nakita niya ang lugar na iyon, na puno ng mga makukulay na ilaw, naglalabas ng isang uri ng misteryosong liwanag, na may kakaibang alindog. Likas na nakita ni Chenlei na ito ay talagang isang banal na bato na nagpapalabas ng mahiwagang liwanag. Ang piraso ng sagradong bato na ito ay malinaw at transparent, nakaimbed sa bundok, na nagpapakita ng isang sulok na kasing laki ng palanggana. Ito ang 5 espiritu ng gintong Diyos. Ang ilang mga eksperto ay bumulalas na ang 5 spirited na gintong ito ay isang napakabihirang likas na kayamanan. Kapag pinipino ang isang kayamanan, isang piraso lamang na kasing laki ng isang pako ang maaaring magpapataas ng kapangyarihan ng kayamanan. Ito ay madalas na bihirang makita sa labas ng mundo dahil sa libu-libong taon. Hindi ko ini-expect na magkakaroon ng ganito kalaking parte dito. Ang isang piraso ng ginto na may 5 espiritu ay tunay na hindi mabibili ng salapi. Ang lugar na ito ay biglang sumabog sa kaguluhan at sumiklab ang digmaan, lahat dahil sa 5 spirit gold nugget na iyon, at gusto ng lahat na kunin itong 5 spirit gold nugget. Biglang lumipad sa kawalan ang lahat ng uri ng kayamanan, at ang tunog ng pakikipaglaban sa isa't isa ay parang kulog, mabangis at malupit, lumilipad na dugo, mga piraso ng bangkay na nahuhulog, at dugong nahalo sa maliliit na ilog, na paikot-ikot sa lupa. Daloy. Habang nakikipaglaban, may mga malalakas na tao ang nagpadala ng tulong mula sa kanilang mga kasama sa kanilang maliliit na grupo, kaya lalong nagtipon ang mga malalakas dito. Sa huli, hindi mabilang na makapangyarihang tao ang lahat ay lumitaw dito, at ang matinding labanan ay dahil sa 5 espiritong Diyos. Ang ginto, 5-spirited na banal na ginto, ay napakabihirang, sapat na para mabaliw ang lahat ng makapangyarihan. Sina Chenlei, Ji Chanwu, Ma Wu, at Jin Yoping ay nasangkot din sa kaguluhang ito at kinailangan nilang gawin ang lahat para labanan ang mga baliw na powerhouse sa kanilang paligid. Cough. Ikinaway ni Chenlei ang kamao ng God of Slaughter, binasag ang ilang malalakas na lalaki na umatake sa kanya sa putik ng dugo, at pagkatapos ay pinisil sila patungo sa 5 gintong espiritu, na para din kay Chenlei at sa iba pa, na maaaring matupad ngunit hindi maaaring hanapin, walang dahilan upang makaligtaan ito. Kayong mga basura, mga ayaw mamatay, umalis kayo sa upuang ito. Ang 5 gininto ang espiritong ito ang mga bagay sa upuang ito. Biglang, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ng lahat, sobrang pagmamalabos at pagmamalabos, na may napakalaking nakakatakot na liwanag ng kutsilyo, naglalaslas mula sa malayo, kung saan man dumaan ang ilaw ng kutsilyo, agad itong sumambulat ng maraming makapangyarihang mga laslas, damaloy ang dugo, at isang asterisk na sira ang kalsada. Ito ay tunay na isang madugong landas. Ang mga bangkay ng mga makapangyarihang tao sa lupaing ito ay nagbuga ng dugo ng walang katapusang at nabahiran ng pulang dugo ang lupa. Sa katunayan, may ilang malalakas na tao na hindi natangay ng ilaw ng kutsilyo, ngunit naapektuhan lamang ng walang katulad na enerhiya ng kutsilyo na nilalaman ng ilaw ng kutsilyo, at sila ay direktang nabigla sa ambon ng dugo. Ang ilaw ng kutsilyo na ito ay nakakatakot gaya ng isang katulong. Demonyong espada. Matapos makita ang liwanag ng espada na ito, maraming makapangyarihang tao ang hindi napigil ang mapasigaw at umatras. Iilan sa mga powerhouse na ito ang nakakaalam ng pangalang Sword Demon. Ang Sword Demon ay isang walang katulad na wizard ng pamilyang Jasper Mantis. Sa merit card,
ang bilang ng mga kaaway na napatay ay maaaring may rank sa nangungunang 10 mataas ang pag-asa na maaabot niya ang pinakamataas na 3 ranggo, at magagawa niyang patayin siya. Sa rehiyon kung saan siya naroon, gumawa siya ng masamang reputasyon. Ang mga powerhouse na ito, nang makita ang hitsura ng Sword Demon, isa-isang umatras, at hindi sila nang ahas na makipaglaban sa kanila. Ito ay hindi dahil ang malalakas na taong ito ay masyadong mahina, ngunit ang espada na demonyo ay masyadong malakas. Sa sandaling ito, ang Sword Demon ay lumitaw bilang isang malaking mantis na may napakapinong mga linya, perpekto sa anumang sukat, at 3 talampakan ang haba. Sa mga tatsulok na tambalang mata, ang hindi mabilang na mga eyeball ay makapal na nakaimpake, tulad ng mga bituin, na naglalabas ng matinding liwanag. Sa ngayon, may ilang malalakas na tao na hindi pa nakarinig ng pangalan ng espadang demonyo, at hindi na umaatres. Hindi talaga ako takot sa kamatayan. Isang nakakatakot na ngiti ang bumungad sa mga sulok ng bibig ng Knife Devil, at 2 malalaking claw knife ang bumungad sa harap. Habang ang Sword Demon ay nag-awit ng claw blade, 2 napakatalim at kahangahangang sword lights ang bumulag sa lahat, at nilaslas ang ilang malalakas na lalaki na hindi pa umaatres. Ilang sigaw ang dumating. Ang mga malalakas na lalaki na ito ay hindi makaharang kahit isang galaw, kaya sila ay direktang naputol sa ambon ng dugo. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka sa upuan ko, kung hindi, pumatay ng walang awa. Isang nakakatakot at mabangis na liwanag ang sumikat sa mga tatsulok na tambalang mata ng Jasper Mantis, at dahan-dahan itong nag-scan patungo sa malakas na paligid, at sinabing malakas, labis na mayabang, at mapagmataas. Sa harap ng mapang-api na espadang demonyo, ang ilan sa malalakas ay hindi umatras. Bagamat malaki ang pangalan ng Sword Demon, hindi ito sapat para hadlangan ang lahat ng malalakas, lalo na sa harap ng 5 espiritong Diyos, ito ay mas imposible. Kumuha ng inisyatiba upang bawiin. Sa tingin mo ba ay tunay kang walang talo sa mundo? You can order the heroes, ulam talaga ang tingin mo sa sarili mo. Isang malakas na lalaki ang malamig na ngumuso. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Nang ang kanyang anyo ay yumanig, ang lupa ay gumawa ng malalakas na sound wave tulad ng pagyanig ng lupa at mga bundok, at ang patuloy na pagyanig ay nagpasindik sa maraming malalakas na lalaki sa paligid niya. Siguradong hindi mahinang tao ang lalaking iyon. Ito ay isang malakas na tao mula sa angkan ng oso ng tao, na may isang matalim na sungay sa kanyang ulo, na tumusok sa kalangitan. Malaki ang figure, daan-daang talampakan ang laki, at ito ay isang higanti. Kung ikukumpara sa makapangyarihang angkan ng oso na ilang daang talampakan ang taas, ang 3 talampakang Sword Demon ay mukhang isang maliit na laruan, na ganap na hindi katimbang. Ang demonyo ng espada ay tumingin sa makapangyarihang angkan ng oso na mukhang isang higanteng bundok sa kanyang harapan, ngunit hindi siya natakot, na nagpakita ng isang ngiti, at sinabi, mayroon talagang mga idiot na nang ahas na guluhin ang upuang ito. Sa kasong ito, ang upuang ito ay take your power. Panipi. Pagkatapos magsalita, agad na dumpensa ang espadang demonyo at walang pag-aalinlangan na bumaril. Ang espada ay naging isang after-image at nawala ng direkta sa harap ng malakas na tao ng Human Bear Clan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang espada sa likod at leeg ng malakas na tao ng Human Bear Clan, isang pares ng claw knife ang tumawid, at 2 asul na matalim na talim ang lumitaw. Hindi maganda. Ang malakas na tao ng Human Bear Clan ay biglang nakaramdam ng isang malaking krisis na paparating, at ang buhok sa kanyang likod ay tumayo, at ang malamig na pawis ay agad na tumagos sa buhok ng kanyang katawan, nasira ang lahat ng kanyang lakas, at bumubuo ng isang malaking magaan na kalasag. Hoy! Sa mahinang tunog, ang kalasag na inilabas ng malakas na tao ng Human Bear Clan ay kasing babasagin ng isang piraso ng dayami na papel. Ang kalasag ay nilaslas ng 2 asul na talim at madaling napunit. Pagkatapos, 2 asul ang natitirang kapangyarihan ng espada ay hindi nabawasan, at ito ay direktang pinutol sa likod ng leeg ng Celebrity Bear Clan na ito. Biglang tumalsik ang dugo, at isang malaking ulo ang lumipad mula sa kanyang leeg. Isang hanay ng dugo ang bumulwak ng daan-daang metro ang taas mula sa leeg, at pagkatapos ay bumagsak, tulad ng malakas na ulan, na ikinagulat ng maraming makapangyarihang tao. Isa-isa silang sumugod para makatakas.
Ang napakalakas na tao sa angkan ng oso ay pinugutan ng ulo ng demonyong espada. Ang primordial spirit ng malakas na angkan ng oso ng tao, na Taranta, at tumakas patungo sa malayo ng hindi lumilingon. Kung nasaktan mo ang kamahalan ng upuang ito, paano ka makakatakas? Isang mabangis na liwanag ang kumislap sa liwanag ng mga mata ng demonyong espada, at isang asul na liwanag ang bumulwak mula sa kanyang bibig, at ginulong niya ang kaluluwa ng malakas na lalaki ng angkan ng oso na gustong tumakas, at pagkatapos ay lumipad pabalik, na tinawag ang pangalan ng ang angkan ng oso sa isang bibig ay nilamon ito ng malakas na kaluluwa, na nagpapakita ng isang ngiti na kampante at perwisyo. Ang mga makapangyarihang tao sa paligid ay lahat ay natulala sa mga brutal na pamamaraan ng espadang demonyo. Ilang sandali pa ay tahimik ang lugar na ito. Patayin. Sa kasalukuyan, may ilang mas malalakas na tao na umaatake sa Sword Demon. Sa pagkakataong ito, hindi sila isa, ngunit isang grupo. Nais nilang patayin ang espadang demonyo sa pamamagitan ng pag-asa sa maraming tao at maraming kayamanan. Ito ay talagang dahil ang espada na demonyo ay masyadong mapang-api. May panunuya sa sulok ng bibig ng Sword Demon, at malamig niyang sinabi, talagang may mga hanggal na hindi natatakot sa kamatayan. Sa tingin mo ba napakadaling masaktan ang kamahalan ng upuang ito? Lahat kayo ay mapaparusahan. Panipi. Pagkatapos magsalita, sinalubong ng espadang demonyo ang langit na puno ng mga kayamanan, at pinatay ng walang takot. Dalawang malalaking claw sword ang namumulaklak na may di masusukat na asul na liwanag, umaalon at humahampas pasulong. Boom! Isang napakalaking pagsabog na nanginginig sa lupa ang tumunog, at ang asul na alon ng hangin ay kumalat sa paligid, at hindi mabilang na mga kayamanan ang nabasag sa asul na alon ng hangin. Sa asul na liwanag ng kutsilyong ito, hindi mabilang na mga kayamanan ang naputol. Pagkatapos noon, ang malalakas na lalaki na umatake sa Sword Demon ay sumabog din sa dugo, at direktang nabigla sa dugo ng malakas na Blade Chi. Ambon, biglang nawala ng laman ang lugar, at ilang primordial spirit ang natulala sa hangin, at hindi makapaniwala na ilan sa kanila ay nagsanib sanhi at napaka-vulnerable. Ang espadang demonyo ay ngumisi, ibinuka ang kanyang bibig at bumubula ang isang asul na prinsesa, na kinasasangkutan ng primordial spirits ng ilang makapangyarihang lalaki sa prinsesa, at pagkatapos ay kinaladkad ito sa bibig at direktang nilunok, lubhang malupit. Nang makita ng maraming makapangyarihang tao sa paligid ang eksenang ito, namamanhid ang kanilang mga anit, at sunod-sunod silang umatras. Hindi na sila ng ahas na hamunin ang espada ng Diablo. Ang espada ng demonyo ay masyadong makapangyarihan, tunay na parang demonyong hari. Gusto mo na rin bang mamatay? Sa oras na ito, pagkatapos umatras ng lahat, nakita ng Sword Demon sina Chenlei, Mao at iba pa, at malamig na sumigaw. Sobra ang yabang, I dare to be so arrogant in front of Mr. Ma, and shoot Mr. Maria. Sa harap ng mayabang na demonyong espada, hindi nagatubili si Mao na buksan ang busog at bumaril ng mga palaso. Hoy! Isang malakas na tunog na nakakasira ng hangin ang umalingaw sa mga tainga ng lahat, naging isang banal na bahaghari, at lumipad diretso patungo sa Sword Demon. Ang bilis ay napakabilis, at sa isang kisap mata, siya ay lumapit sa Sword Demon. Kasanayan sa pagukit ng insekto. Ang Demon Sword ay sumangot ng malamig, at isang asul na ilaw ang mabilis na sumilaw sa kawalan, at sa isang tunog ng ding, ito ay tumpak na naglaslas sa banal na araw na ito na naging isang banal na bahaghari, na naglalabas ng hindi mabilang na mga anteng-anteng. Wen Guangning. Boom! Ang banal na araw na ito ay direktang nilaslas ng Sword Demon, lumipad ng 10,000 metro, at direktang sumabog sa isang mababang bundok, puno ng alikabok at usok, na lubhang kahanga-hanga. Biglang kinilig si Mao. Ang kapangyarihan ng Diablo na espadang ito ay talagang napakalakas. Maaari niyang ganap na sirain ang banal na araw na ito, at alam niya ang kapangyarihan ng banal na araw na ito. Madali itong sirain. Divine Arrow, ang kapangyarihan ng Blade Demon na ito ay tunay na nakakatakot at nakakamangha. Kung lalabas at aalis ka ng walang bastos, maaari ka ring huminto sa upuan na ito. Isang malamig na huni ang Demon Sword, at biglang naglaslas. Ang liwanag ng espada na ito, hindi nakikita at inosente, ay direktang tumagos sa kawalan at lumitaw sa harap ni Mao.
Masyadong mabilis ang liwanag ng kutsilyo, mas mabilis kaysa sa inaakala ni Ma Wu. Gustong lumaban ni Ma Wu, ngunit huli na ang lahat. Malubhang tumama ang kutsilyo sa dibdib ni Ma Wu. Hoy! Biglang sumabog ang dibdib ni Ma Wu na may ulap ng liwanag, at ang isa sa kanyang mga kayamanan na nagpo-protekta sa katawan sa wakas ay automatikong nagpadala ng liwanag upang protektahan ang master. Ang kayamanan na ito ay isang tagapagtanggol ng puso, isang napakabihirang kayamanan ng passive defense. Hanggat may malaking banta, ang kayamanan ay bubuhayin at paprotektahan si Ma Wu. At ang liwanag ng kayamanang ito ay kumislap lamang, at agad itong nawasak sa susunod na sandali, ngunit direktang naputol ng malakas na liwanag ng espada na ito. Pagkatapos, hinampas ng sword light ang dibdib ni Ma Wu at agad na nabasag ang 5-stroke flying horse. Nasaktan si Master Ma hanggang sa mamatay. Sa hangin, nagkalat ang dugo, at kumalat ang tunog ng sumpa ni Ma Wu. Nagbago ang ekspresyon ni Jin Yapeng, niyakap niya si Ma Wu sa hangin at lumipad pabalik. Kamusta ka na? Nag-aalalang tanong ni Jin Yapeng, nakatingin sa sugat ni Ma Wu. Sa oras na ito, ang sugat ni Ma Wu ay may malalim na sugat sa buto. Lumabas ang laman at dugo, at damaloy ang dugo. Ito ay lubhang nakakatakot, ngunit ang baluti na suot ni Ma Wu ay naapektuhan nito. Direktang nahati ang isang espada ng liwanag. Hindi mahalaga, masakit na hinayla ni Ma Wu ang likod ni Leng, at mapait na sinabi, ayaw niyang mawala ng mukha sa harap ni Jin Yapeng, ngunit sa sandaling ito ay tila halos mawala ang kanyang mukha. Sa oras na ito, natatakot din si Ma Wu sa kanyang puso. Kung walang depensa mula sa tagapagtanggol ng puso na iyon, malamang na maputol siya sa kalahati ng kutsilyong ito. Natatakot akong matapos na talaga ang laro. May 2 hampas pa, pero kaya mo pa bang kunin ang pangalawang espada sa upuang ito? Nakita ng Sword Demon na hindi niya nagawang putulin si Ma Wu sa isang suntok, at nagulat siya, itinaas ang magkabilang espada. Nagkaroon ng malakas na ingay, at tumindi ang bughaw na liwanag, at humakbang siya pasulong, nakataas ang kanyang 2 kutsilyo, at mabilis na naputol ang pangalawang kutsilyo. Biglang, isang hangin ang tumaas sa hangin, isang liwanag ng kutsilyo na ilang beses na mas malakas kaysa sa unang ilaw ng kutsilyo, na may napakalaking tunog ng pagsipol tulad ng dagandong ng dagat, walang awa na nahulog kay Ma Wu. Ang liwanag ng espada na ito, narinig lang ang tunog ng espada, ay nagpabago sa kulay ni Ma Wu. Napakalakas ng espadang ito kaya imposibleng mahuli ito ni Ma Wu. Sa oras na ito, maraming makapangyarihang tao sa paligid niya ang natulala din sa lakas ng kutsilyo, isa-isa silang umatras, naiwan ang isang malaking bakanteng lugar. Ito rin talaga ang enerhiya ng kutsilyo na inilabas ng Sword Demon na iyon, puwersa. Umalis ang mga tao, na nagpapahirap sa kanila na manatili sa kinaroroonan nila. Nang makitang pupugutan na ng ulo si Ma Wu gamit ang kutsilyong ito, biglang lumitaw ang isang palad na naglalabas ng pambihirang banal na liwanag, at binaril ito ng paalang sa ilalim ng ilaw ng kutsilyo. Biglang tumigas ang kalsadang ito. Nabasag ang mga kutsilyo. Boom! Isang malakas na boses ang dumating, at ang kawalan ay parang isang malakas at nakakatakot na bagyo. Nabasag ng liwanag ng sirang talam ang kawalan at ginawa itong napakalaki at nakakatakot na black hole. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang black hole, nawala ang nakakatakot na pagbabago-bago, at unti-unting huminahon ang kawalan. Si Chen Lei ang nagpatigil sa nakamamatay na suntok para kay Ma Wu. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay nakatayo sa harap ni Ma Wu, at isang puting marka ang lumitaw sa kanyang palad, ngunit ang puting markang ito ay unti-unting nawala. Nasaan ang mga banal na celebrity na ito? Talagang winasak niya ang demonyong espada gamit ang kanyang mga kamay. Ito ay masyadong malakas, ito ay hindi kapani-paniwala. Halos mabigla ang maraming malalakas na lalaki sa paligid na nanunood sa eksenang ito. Ang amo na halos lumuwa na ang mga mata sa butas ng mata. Ang kapangyarihan ng Sword Demon, ngayon pa lang nila naramdaman ng maigi. Ang pagpatay sa malakas ay parang pagkatay ng manok. Ang malakas na tao na kasing lakas ng demonyo ng tao ay hindi napigilan ang paggalaw sa ilalim ng espada, 12-dosenang malalakas na tao ang tao ay mas nadurodge ng demonyong espada, at maging ang pinakamalakas na lahi ng Tribong Chan na tulad ni Ma Wu ay malubhang nasugatan ng espada ng demonyo.
Gayunpaman, ang gayong malakas na espada ng demonyo ay naging napakalakas na talam na sinira ng mga tao gamit ang kanilang mga kamay. Ang hitsura ni Chen Lei ay biglang nagpabagsak sa pananaw ng makapangyarihang mga tao sa mga tao. Tumingin din si Sword Demon kay Chen Lei na may malamig na mga mata, na may bakas ng pagbabantay sa kanyang puso. Ang kapangyarihan ng patalim na nalaslas niya sa kanyang sarili, siya ang nakakaalam. Ang kapangyarihan ng kutsilyong ito, kahit na ang ikasyam na order na kayamanan, ay mawawasak sa isang kutsilyo, walang pananabik, ngunit kahit na napakalakas. Ang hiwa, ngunit hindi pa rin makakatulong sa mga kilalang tao. Kahit na ang mamantika na balat ay hindi pa rin gasgas, ito ay isang pambihirang bagay para sa espada na demonyo. Sino ka ba talaga? Tanong ni Dao Demon sa malalim na boses. Nagulat lahat ang mga eksperto sa paligid nang marinig nila ang tanong ni Sword Demon. Sa sandaling lumitaw ang Sword Demon, napakalakas niya. Papatayin nito ang malakas na hamarang dito sa isang laslas, at kung hindi siya mamamatay sa isang laslas, pangalawa. Tiyak na malulutas ito ng espada, ngunit, hindi ko pa nakita ang Sword Demon na nagbibigay ng labis na kahalagahan sa lahi ng tao, na nagpapatunay din sa gilid na talagang malakas ang celebrity powerhouse na ito, at ang Sword Demon ay dapat hawakan ng may pag-iingat. Ang pangalan ko ay Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa Sword Demon at inihayag ang kanyang pangalan. Chen Lei. Marami sa malalakas na tao sa paligid na nanunood ng labanan ang nakarinig ng pangalan, at medyo nagulat sila. Agad na napailing ang lahat ng malalakas na lalaki, at pagkatapos ng isang sensasyon, lahat sila ay napahiyaw ng sabay. Si Chen Lei, ang powerhouse na numero 1 sa Battle Exploit card. Ayon sa alamat, nanalo siya sa God of Slaughter Spear. Matagal na siyang kilala sa buong immortal na lihim na kaharian at kilala ng lahat ng makapangyarihan. Gayunpaman, ang walang kamatayang lihim na kaharian na ito ay talagang napakalaki para sa lahat ng pinakamalakas na tao na narinig ko tungkol sa katanyagan ni Chen Lei, ngunit kakaunti ang nakakita sa kanyang tunay na mukha. Ngayong si Chen Lei ay talagang nakatayo sa harap nila, paanong hindi siya makakapagdulot ng sensasyon sa mga makapangyarihang taong ito? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Sword Demon, at si Chen Lei iyon, na talagang hindi inaasahan. Tungkol sa pangalan ni Chen Lei, malinaw na malinaw ang Sword Demon. Nauna si Chen Lei sa battle card. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Sword Demon. Siya ay naghahanap ng pagkakataon na patayin si Chen Lei para patunayan na siya ang numero 1 sa 10,000 Races Conference. Kaya lang, mali-mali ang kinaroroonan ni Chen Lei noon, at hindi niya mahanap ang bakas ni Chen Lei, kaya hindi natupad ang hiling na ito. Ang mga tao ay hindi kasing ganda ng langit. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, makikilala niya talaga si Chen Lei. Ito ay isang pagpapala. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Sword Demon at sinabi niya kay Chen Lei, Chen Lei, buti naman at ikaw yun. Matagal na kitang gustong hanapin at hamanin. Dahil lumitaw ka sa harap ko ngayon, kung gayon, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, at tingnan kung bakit maaari kang maging numero 1 sa labanan ng napakatagal. Gusto kong malaman mo na ang aking espadang demonyo ang unang tao sa 10,000 komperensya ng karera. Pagkatapos magsalita, hindi na binigyan ng Sword Demon si Chen Lei ng pagkakataon na magsalita, at nilaslas si Chen Lei ng kutsilyo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang asul na liwanag ng espada ay sumabog, tulad ng isang asul na dagat, lumulubog, naglalabas ng walang kapantay na matalim na aura, at ang supernatural na kapangyarihan ay nagulat sa mundo, sumabog. Pinuno ng mga hiwa ng liwanag ng espada ang kawalan na ito. May mga mabangis na sword light sa lahat ng direksyon, pataas at pababa, kaliwa at kanan. Walang puwang para makatakas. Nang pumutok ang espada ng demonyo, ito ay isang lore. Patayin si Chen Lei para ipakita ang kanyang malupit na ugali. Isang malamig na huni si Chen Lei, itinaas ang isang kamay, at nabasag ang magic sword body technique, at ang buong tao ay naging isang walang kapantay na magical sword. Ang liwanag ng espada ay yumanig sa kalangitan at mabangis na hamampas patungo sa asul na liwanag ng espada na parang isang rumaragasang alon. Malayo. Hoy! Isang matalim na liwanag ng espada ang biglang lumitaw sa harap ng karamihan, nakasisilaw na parang kidlat, na nagpapalabas ng isang kahangahangang kamahalan.
Ang matalas at kaakit-akit na liwanag ng espada ay naging sanhi ng balat ng maraming malalakas na lalaki na nanunood ng posporo na pumutok sa liwanag ng espada. Ang pakiramdam ng pagbubukas ay sunod-sunod na umatras. Pagkatapos, ang liwanag ng espada na ito ay direktang bumagsak sa kalangitan ng asul na liwanag ng espada, at napakalakas nito na tumama sa harap ng mga mata ng Sword Demon at tumagos sa kanyang mga kilay. Ding! Ang espada ng demonyo ay nakatutok gamit ang isang talam, at sa gitna ng liwanag ng espada, ito ay gumawa ng tuloy-tuloy na tunog tulad ng isang dragon, umaalingaw sa hangin. Boom! Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga kutsilyo at chi ang sumambulat, na kumalat sa paligid ng singsing. Boom! Ang ilang mga taluktok sa paligid ng mga Diyos ay direktang pinutol ng nakakalat na espada na chi at chi. Ang mga bahagi ay makinis na parang salamin, na nagpapakita kung gaano katalas ang sword chi at sword chi ni Si. Huminga ng malalim ang lahat ng malalakas na manlalaro sa paligid na nanunood ng laro, at labis silang nabigla. Ang dalawang malalakas na manlalaro sa field ay parehong malakas at nakakatakot, at ito ay nakakatakot. Ang Shenfeng dito ay napakalakas at mahirap sirain, ngunit ang natitirang kapangyarihan nilang dalawa na naglalaban sa isa't isa, pinutol nila ang Shenfeng, at ang tunay na kapangyarihan ng kamay ay napakalakas. Sa sandaling ito, ang Sword Demon ay tumingin kay Chenlei ng marangal, at naramdaman ang kapangyarihan ng espada ni Chenlei ngayon. Ito ay talagang isang karapat-dapat na reputasyon, at nagdulot ito sa kanya ng matinding panggigipit. Gayunpaman, lalo nitong nasa sabik si Sword Demon. Nang makita nito si Chenlei, ang mabangis na liwanag sa mga mata nitong pinagsama-samang mga mata ay lumundag, ang likod nito ay umungal, at ang mga pakpak nito ay pumutok sa likod nito. Ang buong figure ay naging isang after-image, at ang bilis ay napakabilis. Lumitaw siya sa likod ni Chenlei sa isang kisap mata, at nag-cross ang dalawang kutsilyo. Sa isang iglap, dalawang siksik at purong double-colored na kutsilyo na chi ang tumama sa leeg ni Chenlei. Ang hakbang na ito ay isa ring espesyal na kasanayan ng espada ng demonyo. Masyadong mabilis ang takbo, at madalas na walang tugon ang kalaban, kaya agad siyang nataman at naputol ang ulo. Nandoon ang malakas na lalaki ng Bear Clan celebrity. Sa isang galaw, naputol ang ulo niya sa isang galaw. Ngayon, ginagamit ng Dao Devil ang panlilinlang na ito para harapin si Chenlei, at gusto rin niya ng panlilinlang para gumawa ng mabubuting gawa. Hoy! Dalawang kulay na sword light ang pumutol sa leeg ni Chenlei sa isang iglap, at may bakas ng kagalakan sa mukha ng Sword Demon, at si Chenlei ay ganoon lang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang ngiti ni Sword Demon ay tumigas sa kanyang mukha, dahil nakita niya ang anino ni Chenlei na unti-unting nawala ang tanging nataman niya sa paggalaw na iyon ay ang anino ni Chenlei. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng pahiwatig ng panganib ang espadang demonyo. Sa ilang mga punto, isang sword wire ang nakapulupot sa isang paa niya. Hindi maganda, isang nagbabala na premonition ang lumitaw sa puso ni Sword Demon. Bago pa siya makapag-react, ang sword wire na nakapulupot sa kanyang mga binti ay napilipit ng mahigpit, at saglit, ang isa sa mga paa ng Sword Demon ay naputol. Cough! Ang di mabilang na asul na dugo ay tumalsik, tumulo sa lupa, na bumubuo ng isang maliit na lawa, at ang matinding sakit ay nagmula sa putol na binti patungo sa utak, na naging dahilan upang ang espadang demonyo ay nagpakawala ng isang mabagsik na ungol. Ang mga pakpak ng Sword Demon ay pamitik at naging isang masa ng mga anino, direktang lumilipad ng libu-libong milya, tinitingnan si Chenlei na may pagdududa. Ang sword wire kanina ay ginawa ni Chenlei. Masyadong matalas at masyadong mabilis, dahilan upang pansamantalang mawala sa kanya ang paningin at magdusa ng matinding pagkalugi. Sa sandaling ito, lumitaw si Chenlei sa hugis, na may espada sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay parang kuryente, at tumingin siya sa demonyong espada. Nakita ng Sword Demon ang panunuya ni Chenlei sa kanyang mga mata, at umungal, at kaagad na naglakbay ng libu-libong milya ang layo, at muling lumapit kay Chenlei, at ang asul na talim ng liwanag ay muling nalaslas. Sa pagkakataong ito, ginamit ng Sword Demon ang lahat ng kanyang lakas. Mayroong hindi mabilang na rune sa asul na sword light na may napakatalim na aura. Sa kawalan, ang asul na liwanag ay lumundag at ang mga rune ay parang mga alon, na nagpapanginig at umuungal sa buong mundo,
isang malaking asul na multo ng kutsilyo ang lumitaw sa kawalan, na naglalabas ng isang napakalakas na pagpigil, tulad ng isang espada ng langit, nahulog ito patungo kay Chen Lei, matigas ang ulo. Sa sandaling ito, maraming makapangyarihang tao na nanunood ng labanan ang natakot ng matuklasan na ang kanilang mga katawan ay lahat ay nakakulong sa ilalim ng layunin ng makalangit na espada, hindi makakilos, at nawala ng lahat ng kakayahang kumilos, tulad ng paghihintay. Katamtaman ang kinakatay na tupa. Ito ay talagang nakakatakot. Kung haharapin nila ang espada ng demonyo, tiyak na mamamatay sila, at walang puwang para lumaban. Napakadangal din ni Chen Lei. Ang layunin ng makalangit na espadang ito ay mayroon ding tiyak na epekto sa kanya, ngunit ang epekto ay hindi masyadong malakas. Ang sword intent ng Sword of Heaven na ito, sa katunayan, si Chen Lei ay nasangkot na dito, mas malalim pa sa espada ng Diablo. Ito ay isang uri ng kahulugan, na maaari ding tawaging isang uri ng domain, at ito ay isang uri ng mahalagang pamamaraan at pamamaraan ng pagsasanay matapos maabot ang pag-unawa sa Dzogchen, isang karagdagang paggalugad. Ang kasanayang ito ay malapit sa tao, at ito ay posible nang isama ang mga tuntunin ng langit sa sariling pag-atake. Sa harap ng gayong pag-atake, dapat ay mayroon kang malakas na pag-iisip upang makayanan ito. At ang espiritual na kalooban ni Chen Lei ay tunay na nangunguna. Sa katunayan, ang espiritual na kalooban ni Chen Lei ay mas malakas kaysa sa kanyang orihinal na paglilinang, at ito ay halos mas malakas kaysa sa pinakamakapangyarihang Wudi 9 Layers Great Perfection. Maihahambing doon. Kaya, pagkatapos gamitin ng Sword Demon ang Sword of Heaven, si Chen Lei ay nagsimulang maapektuhan ng kaunti, at pagkatapos ay ganap niyang inalis ang harang ng Sword of Heaven sa kanya, at dalawang banal na ilaw ang sumiklab sa kanyang mga kamay, mga mata, magic sword body technique, crush with all his strength, facing the Sword of Heaven. Ang espada ni Chen Lei ay nagpapahiwatig din ng kahulugan ng langit, ngunit ang kahulugan ng espada ni Chen Lei ay matalas. Ang magic sword body exercises ay lahat ay hindi masisira, lahat ay hindi nababasag, at ang pinakamatulas. Sa makatuwid, nang isagawa ni Chen Lei ang pagsasanay na ito, hindi niya itinuloy ang liksi o bilis, ngunit itinuloy lamang niya ang tunay na kahulugan ng talas. Ang Diyos ngayon ang kawad ng espada na nabuo ng katawan ng espada ay madaling maputol ang lahat ng kayamanan at makapangyarihang baluti. Masasabing umabot na ito sa isang uri ng sukdulan. Sa sandaling ito, ang espada na direktang binasag ni Chen Lei ay naging isang siksik at malinaw na sword na sutla na naglalabas ng nakakatakot na liwanag, at agad nitong pinaikot ang talim ng liwanag sa ilang piraso, nawalan ng kapangyarihan. Nang baliin ni Chen Lei ang espada ng Heavenly Dao ng Demon Sword, maraming malalakas na lalaki ang huminga. Naramdaman na lamang nila na ang malalaking bundok na dumidiin sa kanilang mga puso ay tuluyan ng lumayo, sunod-sunod na may sakam na mga bibig. Nakalanghap ng sariwang hangin, ngayon lang, sa ilalim ng pagpigil ng espada ng langit na demonyong espada, halos hindi na sila makahinga. Sa sandaling ito, lahat ng nakapalibot na powerhouse na nanunood ng labanan ay nagbago ng kanilang kulay, at sa wakas ay natanto ang malaking agwat sa pagitan nila at ng Sword Demon at Chen Lei. Ang malaking agwat na ito, tulad ng isang moat, ay hindi makahabol. Ang espada ng demonyo ay nawasak ng kutsilyong ito, ngunit hindi ito aksidente. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam at hindi siya masyadong galit. Malinaw, ang Sword Demon sa oras na ito ay nag-adjust sa kanyang mentality at hindi na napupuot kay Chen Lei, ngunit naging sobrang seryoso at solemn na. Ang mga demonyong espada na may ganitong kaisipan ay naging mas nakakatakot. Chen Lei, talagang napakalakas mo. Ito ay lampas sa aking inaasahan. Gayunpaman, tiyak na ako ang huling nagwagi. Dapat kitang patayin gamit ang espada. Ang Sword Demon ay mahinahong tumingin kay Chen Lei, malamig na sabi. Pwede mong subukan. Hindi nagpakita ng kahinaan si Chen Lei. Medyo malakas ang Sword Demon, ngunit hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang mga assassin para pabagsakin ang Sword Demon. Medyo confident siya. Ang demonyong espada ay kumikinang ng asul na liwanag, nagpakawalan ng nakasisilaw na apoy, at pagkatapos ay dahan-daang naglakad patungo kay Chen Lei ng hakbang-hakbang. Ang lupa ay patuloy na nanginginig. Tulad ng isang prehistoric na hayop na gumagalaw, ang momentum nito ay naging mas seryoso, at isang hindi nakikitang pamimilit sa paligid niya ng tahimik.
bumaba na nagdulot ng anino na lumitaw sa mga puso ng nakapalibot na mga powerhouse. Pagharap sa talam ng demonyo na lalabas ng todo, tanging takot ang kanilang naramdaman. Tumigil sa pagsasalita ang espadang demonyo at direktang pinatay siya. Ang asul na liwanag ng espada ay naglalaman ng kahulugan ng langit. Sa isang kisap mata, nakagawa siya ng 10 kutsilyo sa isang serye. Sa isang iglap, ang asul na liwanag ay tumaas at napuno ang kalangitan, at ang anit ay namamanhid, kung ang isang alon ng galit ay lumundag, nawasak ang lahat. Sa isang iglap, ang lugar na ito ay direktang marahas na binugbog, at hindi mabilang na mga kutsilyo ang dumurog sa mga taluktok ng mga Diyos at naging pulbos. Marami sa malalakas na tao sa paligid na nanood ng labanan ay mukhang nabigla, nanginginig ang kanilang isipan, at sunod-sunod silang umatras, tumakas patungo sa malayo at nakatayo sa isang ligtas na lugar. Sina Ji Chanwo, Ma Wu, at Jin Yaping ay kumalat sa sobrang bilis at umiwas patungo sa isang ligtas na lugar. Sa ilalim ng ganoong kapangyarihan, imposibleng manatili silang tatlo sa mapanganib na lugar na ito. Sa sandaling ito, hinarap ni Chen Lei ang malawakang pag-atake ng Sword Demon, at hindi na hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang ika-6 na layer ng katawan ng banal na espada ay ganap na nabuksan, at ang mga cable ng espada ay tila walang kapangyarihan, ngunit naglabas ang mga ito ng hindi maihahambing na nakakatakot na hininga, na nakasalo sa demonyong espada. Ang lahat ng mga sinulid ng espada na ito ay tila malambot at wala, ngunit sa katunayan sila ay mga bitek lamang, walang nasira, at ang mga ito ay nakakagulat na matalim. Sinira rin ni Chen Lei ang espada ng langit. Ang kahulugan ng talas na nakapaloob sa kahulugan ng espada ay agad na natanto at napalitan ng isang matalim na rune. Ang mga matutulis na rune na ito ay pinagsama sa isang kristal na malinaw na sword silk root, ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Boom! Ang sword cable na ginawa ni Chen Lei ay bumagsak sa kalangitan na puno ng asul na liwanag ng espada, at nagkaroon ng matinding banggaan. Nagkaroon ng napakalaking tunog ng ginto at bakal na humuhuni, at ang kalabog ay sumisigaw at pumutok. Nayanig ang langit. Agad na kumulo ang buong lugar, ang kalangitan ay puno ng asul na liwanag ng espada na kaakibat ng transparent na liwanag ng espada, ang rune light ay nasa buong kalangitan, dito ay lubusang nilubog ng asul na liwanag ng kutsilyo, sa mga mata ng malakas, ang lugar sa harap. Sa gitna, ang lahat ay walang katapusang talim ng liwanag, lubhang nakakasindak at nakagigimbal. Ang transparent na sword wire sa katawan ni Chen Lei ay halos hindi nakikita ngayon, at nilubog ng asul na liwanag ng espada sa kalangitan. Ang lakas ng espada ng demonyo ay masyadong malupit. This time, tapos na si Chen Lei. Maraming makapangyarihang tao na nanunood ng labanan mula sa malayo ang nakakita ng walang katapusang asul na liwanag ng espada na tumataas sa langit, diretso sa kalangitan, na sumasabog ng napakalawak na banal na liwanag. Ang banal na kapangyarihan ay napakalaki, at si Chen Lei ay ganap na nababalot sa liwanag ng kutsilyo, kaya naisip. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi maisip ng mga powerhouse na ito, kung ano pa ang ibig sabihin ni Chen Lei na makawala sa walang katapusang talam ng liwanag na ito. Maraming malalakas na tao ang may parehong pakiramdam. Ang Demon Sword ay talagang nakakatakot, at nararapat itong magkaroon ng magandang pangalan, at ito ay mas mahusay kaysa kay Chen Lei. Shoo! Nang maraming malalakas na lalaki ang nakamasid sa labanan mula sa malayo at hindi umaasa kay Chen Lei, biglang, isang matalim at napakatalim na tunog ng espada ang bumasag sa hangin at napunta sa mga tainga ng maraming malalakas na lalaki. Ang tunog ng espadang ito masyadong matalim ang tunog, at wala ni isa sa malalakas na tao na nanunood ng laban na ito ang nakahanda sa pag-iisip. Sa isang iglap, nabigla ang eardrum hanggang sa damyugo at halos mabingi. Isa-isa, ang mga powerhouse na ito ay nagulat, at mabilis nilang ginamit ang kanilang mga kasanayan upang protektahan ang kanilang mga tainga, na nagpabuti sa kanila. Pagkatapos noon, nakita ng powerhouse na ito na ang isang liwanag ng espada na mas maliwanag at higit sa 1,000 beses na mas malakas kaysa sa nakakapasong araw, ay bumaril mula sa kalangitan ng liwanag ng espada, at direktang tumama sa kanya ng may malakas na impact. Espada ng demonyo. Sa isang iglap, ang liwanag ng espada na ito ay tumawid sa kalangitan na puno ng liwanag ng espada, lumapit sa Sword Demon sa isang kisap mata, at tinusok ang dibdib ng Sword Demon. Hoy!
Ang liwanag ng espada ay tumagos sa dibdib ng Sword Demon, nagsiwalat ng malaking butas ng dugo. Pagkatapos, ito ay kumikislap, at ang totoong katawan ng demonyong espada ay lumitaw libu-libong milya ang layo. Si Chen Lei iyon. Tiningnan ni Sword Demon ang malaking butas ng espada sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala, lumingon ang kanyang ulo, at tumingin kay Chen Lei. Chen Lei, do you dare to hurt me? Pinaghiwalay kita. Ang Sword Demon ay umungal, ang kanyang mga pakpak ay pumutok, at siya ay tumalon patungo kay Chen Lei, na kumikislap ng isang asul na afterimage sa hangin, na nakikita kung gaano kabilis ang Sword Demon. Hindi mabagal ang takbo ni Chen Lei. Ang Void Lightning ay nadismaya ng hakbang-hakbang, mabangis na nakikipaglaban sa Sword Demon sa loob ng radius na libo-libong milya. Ang bilis ng dalawa ay lampas sa imahinasyon, hindi lamang hindi maabyutin ang kanilang mga mata, ngunit mayroon ding oras para sa kanilang espiritual na pag-iisip. Wala sa kanila ang mahuli. Ang mga taluktok sa lugar na ito ay nasira lahat, isa-isang nagkapira-piraso. Sa isang kisap mata, sina Chen Lei at Sword Demon ay naglaban ng libu-libong galaw, pagkatapos ay naghiwalay at nagkaharap sa hangin. Sa sandaling ito, maging si Chen Lei o Sword Demon, ang kanilang mga dibdib ay marahas na bumababa, ang kanilang hininga ay mabigat, at ang kanilang pagkonsumo ay napakalaki. Gayunpaman, ang mga pinsala sa Sword Demon ay mas mabigat kaysa kay Chen Lei. Makikita rin mula dito na si Chen Lei ang mananaig sa round na ito ng paghaharap sa pagitan ni Chen Lei at ng Sword Demon. Patayin! Isang mabangis na liwanag ang muling bumungad sa mga mata ng Sword Demon. Sa pagkakataong ito, direktang ginamit niya ang lihim na pamamaraan, at ang kanyang lakas ay tumaas ng 12-dosenang beses. Ito ay naging purong asul na liwanag at lumipad patungo sa leeg ni Chen Lei. Natatakot ako na hindi ka makakarating. Malamig na sumangot si Chen Lei, at ang crit rune ay marahas na naging isang kumikinang na sword silk at binati siya. Ang sword silk ay kumikinang at kumikinang, naglalabas ng malabong sword shi, na tumama sa liwanag ng espada na ibinubuga ng Secret Art of Destruction ng Demon Sword. Hoy! Isang malinaw na tunog ng pagpunit ng tela ang umalangaw sa mga tenga ng malakas, at pagkatapos ay nakita ng malakas na ang wire ng espada na binasag ni Chen Lei ay direktang pumutol sa liwanag ng espada na pumuno sa kalangitan ng demonyong espada, mabilis na bomb-alot sa katawan ng demonyong espada. Ang Sword Demon ay biglang sumigaw sa takot, at ang asul na liwanag sa buong katawan niya ay tumaas, at isang malakas at walang kapantay na hininga ang bumuhos mula sa Sword Demon, sinusubukang tanggalin ang sword cable kung saan binago ni Chen Lei. Gayunpaman, ang sword wire na ginawa ni Chen Lei ay mahigpit na nakakabit. Ang malakristal na kawad ng espada ay napakatalim na madali nitong naputol ang berdeng ilaw, at pagkatapos ay pinutol ang espada ng Diablo sa 17 o 8 bahagi. Isang piraso ng sword wire ang nakapulupot sa leeg ng Sword Demon, at pinutol ang ulo ng Sword Demon. Ang eksena ay lubhang nakakatakot. Hindi mabilang na dugo ang tumalsik mula sa katawan ng demonyong talam na nabasag sa mahigit 100 bahagi, at sa isang kisap mata ay naging lawa ito ng asul na dugo, na naglalabas ng mahinang halimuyak. Ang laman at dugo ng espadang demonyo ay matagal na. Ang mga pino at pino ay parang gamot sa kayamanan, at ang kanilang laman at dugo ay naglalaman ng malakas na enerhiya. Sa sandaling ito, ang primordial spirit ng Demon Sword ay tumaas sa langit at naging isang asul na liwanag upang makatakas. Hindi naabutan ni Chen Lei sandali. Ipinakita ni Chen Lei ang kanyang tunay na katawan, ikanaway ang kanyang kamay, at tinipon ang lahat ng labi at samsam ng demonyong espada sa Qingyang Immortal Palace. Ang mga labi ng espadang demonyo ay matatawag na gamot sa laman at dugo, na maaaring gamitin upang pinuhin ang mga spirit pills sa itaas ay natural na hindi masasayang. Maraming mga powerhouse sa paligid ang nanood ng labanan, nang makita ang eksenang ito, lahat ay natahimik. Narinig ko lang ang lakas ni Chen Lei noon, ngunit hindi ko ito nasaksihan. Ngayong nakita ko na ng sarili kong mga mata ang lakas ni Chen Lei, naramdaman ito ng mga powerhouse na ito. Desperado, masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila ni Chen Lei para magkaroon ng kahulugan. Nagpakita pa rin si Chen Lei ng isang mabangis at nakakatakot na aura sa oras na ito, na nagparamdam sa maraming makapangyarihang tao na nanginginig ang kanilang mga espiritu,
at hindi sila nang ahas na tumingin ng diretso kay Chen Lei dahil sa takot na hindi maintindihan ni Chen Lei, na haantong kay Chen, atake ni Lei. Walang pakialam si Chen Lei sa mga powerhouse na nakapaligid sa kanya, ngunit dumiretso siya sa 5 Spirit Gold Nugget, kinuha ang 5 Spirit Gold, nagbigay ng kaunting puwersa, at hindi inaasahang ginalaw ang 5 Spirit Gold na nakapaloob sa bunot ito ay 10-10 metro ang haba, at ang lababo ay makapal at puno ng makulay na aura. Nang makakita ng napakalaking makulay na ginto, ang mga nakapaligid na malalakas na lalaki ay nainggit saglit, at gusto nilang sumugod kaagad upang ito. Ngayon lang lumitaw sa isipan ng malalakas ang pinakamataas na kapangyarihan ni Chen-Li na pumatay sa Sword Demon, na nagpapaalala sa kanila na hindi dapat magalit si Chen-Li, kung hindi, tiyak na haantong ito sa pagpatay. Sa huli, pinigilan ng mga powerhouse na ito ang kasakiman sa kanilang mga puso, at walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng inisyatiba upang kunin ang 5 espiritong ginto mula sa mga kamay ni Chen-Lei. Inalis ni Chen-Lei ang 5 espiritong banal na ginto, hindi tumingin sa nakapalibot na mga powerhouse. Pagkatapos makatagpo sina Ji Chanwu, Ma Wu, at Jin Yap-eng, nagpatuloy siyang sumugod patungo sa Immortal Temple, na tanging ang Immortal Templo. Sa paanan pa lang ng bundok, maaga pa naman papunta sa Immortal Temple. Sa oras na ito, nararamdaman ni Chen-Lei at ng iba pa na nagkaroon din ng malaking digmaan sa ibang mga lugar sa kanilang paligid, at parang may kulog paminsan-minsan sa himpapawid, na lahat ay pabago-bagong dulot ng mga manlalaro na nakikipaglaban sa isa't isa. Pagkaalis ni Chen-Lei, marami pang makapangyarihang tao ang sumunod din, sinusubukang sumugod sa Temple of Immortality. Ang templong ito nang walang hanggan, ngunit ang mga nakatakdang makuha ito ay hindi lamang isang malupit na puwersa. Kahit na ang kanilang lakas ay hindi kasing husay ni Chen-Lei, hindi sila walang mga pagkakataon. Sa makatuwid, wala sa mga makapangyarihang taong ito ang handang sumuko pagkatapos ng lahat, ang pagkahumaling sa immortal na templo ay napakahusay, hindi nila ito kayang labanan. Sa daan, si Chen-Lei at ang iba pa ay nakakita ng ilang mga alon ng makapangyarihang mga tao na nag-aaway dahil sa mga kayamanan, ngunit hindi sila nakilahok dito, ngunit nagmadali patungo sa Immortal Temple. Kung ikukumpara sa Immortal Temple, ang mga Diyos na ito ay hindi dapat banggitin, at hindi na kailangang mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa paglalakbay. Hindi nagtagal, sumugod si Chen-Lei at ang iba pa sa tuktok ng bundok at huminto. Mayroon lamang isang landas, patungo sa immortal na templo sa tuktok ng bundok. Ang kalsadang ito ay binubuo ng 100,000 hakbang. Sa bawat hakbang, ito ay madilim na pula, madilim at malamig, tulad ng dugo ng iba't ibang lahi. Sa sandaling ito, hindi mabilang na makapangyarihang mga tao ang dumating mula sa lahat ng direksyon, lahat ay nagtipon sa harap ng kalyeng ito, nakatingin sa templo ng kawalang kamatayan. Pumunta ka. Nakita ng ilang makapangyarihang tao ang Immortal Temple sa mismong harapan nila, at nag-init ang kanilang mga ulo, at nagmadali silang pumunta sa Immortal Temple. Itigil mo na lahat, tumunog ang galit, at ang itim na banal na liwanag ay bumaril patungo sa mga tao na parang isang malaking alon. Puff! Ang itim na banal na liwanag na ito ay nakakatakot, at agad na yumanig ang 12-12 ng malalakas na lalaki sa ambon ng dugo. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na gintong baluti at may hawak na itim na kurbata, kumikinang ang kanyang mga mata. Ang malakas na lalaki na may malamig na liwanag ay malamig na tumingin sa malakas na kabisera sa ibaba. Anong gagawin mo? Maraming malalakas na lalaki ang nagalit at tinanong ang malakas na lalaking nakaitim. Bakit hindi mo hintayin na makisali ang templong ito? Hayaan mo na ako. Itong templo, mga matatanda ko lang ang nakakapasok. Ang malakas na lalaking ito na nakasuot ng itim na baluti, isang tao ang hamarang sa pasukan, at itinuro ni Tiange ang lahat ng nasa kamay niya, nilamon ng kanyang hininga ang mga bundok at ilog, at malakas na sinabi. Ang malakas na lalaking nakaitim na ito ay talagang gustong gamitin ang sarili niyang kapangyarihan para harangan ang buong daanan patungo sa templo. Katawa-tawa, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ang mundo ay walang talo, maglakas loob na hamarang sa ating daan? Isang malakas na lalaki ang galit na umungol, humakbang pasulong, at tinapik ang malakas na lalaking nakaitim.
Sa isang sandali, ang mga rune sa kawalan ay nag-intertwine, nagiging isang malaking palad tulad ng isang ulap, naglalabas ng isang malabo na itim na liwanag. Ang mga rune ay dumadaloy, ang hininga ay napakalakas, at binaril ang malakas na lalaking ito sa itim na baluti. Boom! Nagkaroon ng pagsabog ng tunog na parang kulog mula sa kawalan. Ang higanteng kamay na ito, tulad ng isang madilim na ulap, ay naglabas ng kamanghamanghang kapangyarihan, sinisira ang patong-patong ng hangin, at sa isang kisap mata, napunta siya sa itim na bagay na ito, Armored Powerhouse. Ang malakas na itim na baluti ay nanunuya, at ang itim na tiyangge sa kanyang kamay ay tumusok sa higanteng kamay na parang isang madilim na ulap. Ang itim na tiyangge ay nagpalabas ng walang kapantay na banal na liwanag, at sa isang langit-ngit, ang malaulap na higanteng kamay ay nabasag, at ang mga umaagos na ulap na naging kalangitan ay sumabog sa lahat ng direksyon. Isang sigaw ang tumunog, at ang malakas na lalaki na bumaril sa itim na nakabaluti na lalaki ay direktang tinusok ni Tiange, binuhat siya, at hinawakan siya sa hangin. Ito ang katapusan ng pagsuwi. Malamig na sabi ng Black Armored Strongman, bahagyang nanginginig ang Tiange sa kanyang kamay, at saglit, ang malakas na lalaki na pumili kay Tiange ay direktang napunit, at maging ang primordial spirit ay inilabas ng itim na Tiange. Ang liwanag ay nawala, naging bahagyang ulan, at nawala sa hangin. Sa ilang sandali, maraming malalakas na lalaki ang tumahimik. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ng itim na nakabaluti na lalaking ito ay talagang napakalakas, na higit sa karaniwang malakas na tao, ngunit ang itim na nakabaluti na malakas na lalaking ito ay walang iba kundi gaano kalakas ang isang utusan at isang Panginoon. Masyadong mayabang. Bagamat ang malakas na lalaking ito na nakasuot ng itim at gintong baluti ay nagpakita ng malaking kapangyarihan, hindi nito napigilan ang lahat ng malalakas, ngunit nagalit ang ilan sa malalakas. Inisip ng mga powerhouse na ito na napakalakas nila, at humakbang pasulong upang salakayin ang powerhouse na nakasuot ng itim at gintong baluti. Boom! Dose-dosenang mahahalagang ilaw ang direktang sumabog sa malakas na lalaking ito na nakasuot ng itim at gintong baluti. Ang malakas na lalaking nakasuot ng itim at gintong baluti ay dinurog ang itim na langit sa kanyang kamay at hinaranggan ang mahalagang sinag na ito. Ang itim na langit ay parang isang itim na linya, ang dragon ay parang dragon, na walang kap-oras na kapangyarihan, nilipol ang ningning sa langit. Sheesh! Biglang tumusok ang Tiange na nasa kamay ng malakas na lalaking ito na nakasuot ng itim at gintong baluti. Dose-dosenang mga pambihirang Diyos na Mengtoge ang lumabas at naglaslas patungo sa dose-dosenang malalakas na lalaki na bumaril sa kanya. Sunod-sunod na hiyawan. Ang dose-dosenang malalakas na lalaki na ito ay talagang pinasabog ng mga Diyos na pinalabas ni Tiange ng sabay-sabay, sumabog sa ambon ng dugo, at lumipad ang mga kaluluwa. Sinimulan niyang tingnan ang malakas na lalaking nakasuot ng itim at gintong baluti sa takot. Ang malakas na lalaking ito na nakasuot ng itim at gintong baluti, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumingin sa maraming malalakas na lalaki ng panunuya. Ipaglalaban kita. Biglang sumigaw ang isang malakas na santo, na may 108 banal na singsing, sa harap ng malakas na nakasuot ng itim at gintong baluti. Ang sagradong malakas na tao ay isang henerasyon ng walang katulad na henyo. Wala siyang gustong gawin sa Black Gold Armored Strongman, dahil masyadong deprived ang status niya. Ang kabilang partido ay isang alipin lamang ng isang malakas na tao, ngunit siya ay isang henerasyon ng Santo Genius. Sa makatuwid, ang malakas na tao ng Santo Clan ay tumitingin sa malakas na tao sa itim at gintong baluti. Gayunpaman, maraming makapangyarihang tao ang hinadlangan niya ng mag-isa, na nagpagalit sa henyo ng lahi ng santo, at sa wakas ay nagpasya na kumilos at turuan ang mayabang na taong ito. Boom! Ang malakas na lalaking ito ng Saint Race ay direktang gumawa ng isang malakas na galaw, at sa isang galaw, naglabas siya ng napakalakas na aura, na labis na ikinagulat ng maraming malalakas na lalaki sa likod niya. Ang nakasisilaw na banal na liwanag ay naging isang walang kapantay na banal na espada, na lamalas patungo sa itim at gintong armored powerhouse, ang mga ron ay kumikislap, at ang talas ay napakatalim. Ang makapangyarihang mga mata sa itim at gintong baluti ay kumikinang sa banal na liwanag, at hindi na siya hinamak gaya ng dati. Ang henyo ng lahing santo ay nagdala ng matinding pressure sa kanya.
Gayunpaman, ang Black Gold Armored Powerhouse na ito ay napakalakas. Bagamat maingat, hindi siya natakot. Ang langit sa kanyang kamay ay namumulaklak na may nakasisilaw na mga Diyos, at isang maladragon na Diyos ang sumugod mula sa langit upang batiin ang Diyos ng espada na ibinigay sa makapangyarihang mga banal. Biglang nagbanggaan ang dalawang banal na ilaw sa hangin, na agad na sumabog at naging hindi mabilang na mga patak ng ulan, na bumubuhos sa lahat ng direksyon. May mga alon ng hiyawan mula sa likuran, maraming malalakas na tao ang direktang napasok ng mahinang ulan na ito, malubhang nasugatan, at ang ilang mga malas ay direktang tinusok ng mahinang ulan at direktang namatay. Kasama rin si Chen Li sa mga tao. Nang dumating ang mahinang ulan, tinanggal niya ang maskara sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang sarili at sina Ji Chanu, Mao Wu, at Jin Yapeng, na hamarang sa nakamamatay na suntok. Maraming makapangyarihang tao sa paligid ang sunod-sunod na umatras, at hindi sila nang ahas na magpatuloy sa paglapit. Totoong masyadong malakas ang fighting power ng dalawang malalakas na lalaking ito. Kahit na ang kahihinatnan ay nakamamatay para sa kanila, hindi sila nang ahas na lumayo. Ang labanan sa pagitan ng malakas na baluti ng itim at ginto at ng malakas na lahi ng santo ay lubhang mabangis, lahat ng uri ng liwanag ay bumulaga sa kalangitan, yumanig sa kalangitan, at sa huli, ang santong malakas ay natalo, at ang itim na gintong baluti na malakas na sibat ay tumagos sa balikat. Ang malakas na tao ng banal na lahi ay umatras, tinitingnan ang malakas na tao sa itim at gintong baluti na may mahinang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nagpatuloy sa paggalaw. Dahil pakiramdam niya ay napakahirap talagang pakitunguhan ng Black and Gold Armored na lalaking ito. Kung patuloy siyang lalaban, hindi siya magkakaroon ng anumang kalamangan, nakakahiya ito, kahit na nagbabanta sa buhay. Ang ganitong resulta ay labis na ikinadismaya ng mga makapangyarihang santo. Hindi niya inaasahan na bilang isang mapagmataas na santo, hindi man lang siya matatalo ng isang utusan ng hindi kilalang malakas. Ito ay masyadong nakakahiya. Sige na. Sa makatuwid, ang makapangyarihang santo na ito ay diretsyong umalis, at maging ang pagkakataon ng Immortal Temple ay hindi na maluho, dahil lang sa sobrang nakakahiya. Sa oras na ito, gumastos din ng malaking pera ang Black Armor Powerhouse na ito, gayunpaman, direktang nilamon niya ang Black ***** pill, at agad na gumaling ang kanyang hininga at umabot sa sukdulan nito. Sa oras na ito, lumipad ang itim na nakabaluti na malakas na lalaki na may paalang na espada at tumingin sa ibaba. Hindi ka ba aalis dito? Sa oras na ito, itinuro ng itim na nakabaluti na lalaki si Chen Lei at ilang iba pa, at sinigawan sila, napakalakas. Hindi umatras si Chen Lei at ang iba pa ng ang itim na armored strongman ay lumaban sa Holy Strongman, ngunit ang iba pang strongmen ay sunod-sunod na umatras dahil hindi nila matiis ang laban ng dalawang strongman. Sa ganitong paraan, biglang lumitaw si Chen Lei at ang iba pang apat na powerhouse sa oras na ito, na lumilitaw sa harap ng Black Armored Powerhouse. Sa oras na ito, sa maraming makapangyarihang tao sa likod, maraming tao ang nakakilala kay Chen Lei, at lahat sila ay nagbigay pansin sa kung paano dapat tumugon si Chen Lei. Ang misteryosong itim na nakabaluti na lalaking ito ay hindi kilala, ngunit ang kanyang lakas ay napakalakas. Ito ay sapat na upang talunin ang isang henyo ng sagradong lahi, na sapat na upang ipaliwanag ang maraming mga problema. Hindi ko alam na si Chen Lei, ang pansamantalang unang tao, ay lumiid. Isang malakas na atake pa rin. Tumingin si Chen Lei sa malakas na lalaking nakaitim, humakbang pasulong, at mahinang nagsabi, hindi kita kalaban. Kung ayaw mong mamatay, lumabas ka na lang. Ang mga salita ni Chen Lei ay hindi malakas, ngunit malinaw na kumalat ang mga ito sa pandinig ng lahat ng malalakas na tao na naruroon. Maraming malalakas na lalaki ang nagulat nang marinig ang napakatiwalang mga salita ni Chen Lei. Kaharap ang itim na nakabaluti na lalaki na nagpakita ng napakalakas na lakas, talagang may kumpiyansa pa rin si Chen Lei, totoo ba? Sa bluff, narinig ng Black Armored Powerhouse ang mga salita ni Chen Lei, dalawang divine lights ang lumitaw sa kanyang mga mata, at ang kanyang tono ay medyo galit, na nagsasabing, napakamayabang, walang sinuman ang maglakas loob na magsalita ng ganoong kalaking salita sa harap ko, pagkatapos, hayaan mo akong tingnan at tingnan, bakit ka naglakas loob na sabihin ang nakakabaliw na usapan na ito? Panipi.
Pagkatapos magsalita, direktang sinaksak ng itim na nakabaluti ang baril, kasing bilis ng kidlat, at dumiretso sa pintuan ni Chen Lei. Para sa isang sandali, ang hangin at kulog ay lumikha ng isang obra maestra. Ang itim na kalangitan na ito at ang mga makapal na namumulaklak na rune na ito ay nagradiated ng kahangahangang kapangyarihan. Ang hangin ay umaagos sa kawalan, at ang pangitain ay kamangha-mangha. Napakabilis ng takbo nitong si Tiange, at sa isang kisap mata ay lumapit siya kay Chen Lei. Dang! May tunog na parang symphony ng ginto at bakal, at winigayway ni Chen Lei ang kanyang palad at direktang hinampas ito sa tinusok na Tiange, na nagbuga ng walang hangganang banal na liwanag. Isang malaking puwersa ang direktang tumama sa Tiange na ito, at saglit, naramdaman na lamang ng itim na armored fighter na nabasag ang palad na nakahawak kay Tiange, umaagos ang dugo, at halos hindi na niya mahawakan si Tiange sa kanyang kamay. Muntik nang matanggal. Uminom. Ang itim na gintong armored strongman ay sumigaw, ang kanyang katawan ay pumailanglang, at siya ay puno ng mapangwasak na kapangyarihan. Noon lamang makokontrol ng mahigpit ang Tiange sa kanyang kamay, at si Chen Lei ay hindi napatumba sa hangin ng kanyang palad. Si Chen Lei ay hindi makatwiran at hindi mapagpatawad. Sunod-sunod niyang iwinagayway ang kanyang mga palad. Sa itaas ng kanyang palad, mayroong isang layer ng malinaw na kinang. Ito ay mas mahirap kaysa sa ginintoang Diyos, at napakalakas kaya na bigla ang itim na baluti. Sunod-sunod na umatras ang mga tao. Sa wakas, si Chen Lei ay may nakalimbag na palad sa dibdib ng itim na nakabaluti na malakas na lalaki, at agad siyang lumipad palabas na parang kidlat, nagsusuka ng dugo. May tunog ng exclamation sa paligid. Napaka-relax ni Chen Lei kaya natalo niya ang Black and Gold Armored Powerhouse. Ito ay kamangha-manghang, at lahat ay nagulat. Alamin na ang lakas ng Black Gold Armored Powerhouse ay malinaw sa lahat. Ang pagpatay sa ibang mga powerhouse ay parang pagkatay ng manok, at natalo pa ang isang henyo mula sa isang banal na angkan. Sa napakalakas na puwersa, sa harap ni Chen Lei, siya ay binaril at lumipad palabas na may ilang mga trick, halos masugatan. Dahil sa lakas ni Chen Lei, maraming makapangyarihang tao ang nawalan ng pag-asa. Ang malakas na itim at gintong baluti ay hindi naniniwala na siya ay sasampalin ni Chen Lei at lumipad palayo. Sa sandaling ito, mayroong isang napakalaking, malinaw at walang katulad na palm print na higit sa 3 pulgada ang lalim sa itim na gintong baluti sa kanyang katawan. Ang set ng Black Gold Armor sa kanya ay tinatawag ding Divine Object, at ang defensive power nito ay napakalakas. Kung hindi, malamang na masampal siya sa blood mist ng palad ni Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa malakas na lalaki at umiling, walang alinlangan na siya ay nasusuklam. Hindi kita kalaban, hindi kita papatayin, lumabas ka, at tawagin mo ang iyong Panginoon na lumapit, mahinang sabi ni Chen Lei. Dahil gusto mong makita ang aking mga matatanda at mga pangarap, huwag mong isipin na maayos ang lahat, kailangan kitang patayin ngayon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, ang malakas na nakasuot ng itim at gintong baluti ay biglang nagalit at naging isang banal na liwanag, muling pinatay si Chen Lei. Sa sandaling ito, ang mga itim at gintong marka ng malakas na lalaking ito ay umiiral pa rin, ang malawak na aura ay parang isang itim na karagatan, at ang mundo ay gumagawa ng napakalaking dagandong, at isang nakakatakot na aura ang tumaas. Ang mga nakapaligid na powerhouse na nanunood ng laro ay nagulat lahat. Hindi ako marunong mag-promote. Nakita ni Chen Lei ang itim at gintong armored na lalaki na umaatake pa rin sa kanya sa hindi malamang dahilan, malamig siyang ngumuso, at isang malaking kamao ng pagpatay ang sumabog. Boom! Ang kamao na ito ay nakakabasag ng lupa at hindi nasusukat. Ang kamao na ito ay direktang tumama kay Tiange sa mga kamay ng itim at gintong armored strongman. Pagkatapos nito, ang banal na liwanag na tumagos sa kanyang sandata sa katawan ay sumabog sa dibdib ng malakas na lalaki ng isang suntok. Ang napakalaking banal na liwanag ay agad na lumubog sa itim at gintong nakabaluti na malakas na lalaki sa kalangitan na puno ng banal na liwanag. Ang itim at gintong armored na sandata ng malakas na tao ay agad na nabasag. Cough! Ang itim at gintong nakabaluti na lalaki ay direktang itinulak sa hangin, at pagkatapos ay samuka ng malaking subaw ng dugo sa hangin. Ang dugo ay hinaluan ng hindi mabilang na visceral fragment na lubhang duguan. Bang!
Sa huli, ang itim at gintong nakabaluti na lalaki ay direktang tumama sa itaas na baitang, at kamangha-mangha ay nagluwa ng ilang kagat ng dugo, na naghalo sa hakbang. Ang suntok ni Chen Lei ay direktang tumama sa itim at gintong nakabaluti na malakas na lalaki, na naging sanhi ng paglakas ng hangarin ng pagpatay sa itim at gintong armored strong na lalaki sa kanyang puso. Tumingin kay Chen Lei, ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang puot. Tiningnan ni Chen Lei ang malamig at maput na mga mata ng malakas na lalaking nakasuot ng itim at gintong baluti, bahagyang kumunat ang noo, at sa wakas ay pinitik ang kanyang daliri, lumipad ang sword wire, pumulupot sa leeg ng malakas na lalaki, bahagyang namilipit, isang ulo lumipad ng mataas. Pagkatapos ay naglaro si Chen Lei ng tagwan upang makuha ang kaluluwa ng malakas na lalaking ito. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang primordial spirit ng malakas na lalaking ito ay direktang sumasabog sa power grid ni Chen Lei, naglaho sa hangin, at ganap na nilipol. Bahagyang sumimangot si Chen Lei, ang malakas na lalaking ito ay malupit sa iba at mas malupit pa sa kanyang sarili. Okay, sooner or later makikita na kita. Napabuntong hininga si Chen Lei, medyo nabigo. May kutob si Chen Lei na ang nasa hustong gulang na inilarawan ng malakas na lalaking ito ay tiyak na napakahirap na karakter, ngunit hindi pa rin niya alam kung sino ang karakter na ito. Noong una ay gusto niyang makuha ang kaluluwa ng taong ito na itim at may gintong pinto, at pagkatapos ay hanapin ang kaluluwa upang mahanap ang tinatawag na adult, ngunit halatang nasira ang planong ito. Gayunpaman, hindi masyadong nadismaya si Chen Lei, dahil may kutob siyang makikilala niya ang may sapat na gulang na ito sa madaling panahon, kaya hindi na niya kailangang magmadali pansamantala. Pagkatapos ay inalis ni Chen Lei ang katawan ng itim at gintong armored strongman. Ang itim at gintong armored strongman na ito ay isa ring makapangyarihan at hindi kilalang alien beast, at ang mga materyales sa kanyang katawan ay napakataas din ng kalidad na mga materyales sa pagpino. Pagkatapos gawin ang mga bagay na ito, tumingin si Chen Lei sa maraming makapangyarihang tao sa likod niya, at pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita, ngunit umakyat sa hagdan at naglakad patungo sa templo. Sa sandaling humakbang si Chen Lei sa hakbang na ito, agad siyang nakaramdam ng abnormal. Sa hagdan na ito, talagang may malakas na puwersang lumalaban. Matapos makatapak sa hakbang na ito, naramdaman niya na ang gravity ay 10 beses na mas malaki kaysa sa labas, at ang bilis ng kanyang pagkilos ay bumagal din ng 10 beses. Kakaiba ang galaw na ito. Sinabi din ni Ma Wu, at nakaramdam din siya ng abnormal sa oras na ito. Kahit anong mangyari, kailangan kong umakyat. Bagaman kakaiba ang mga hakbang, pagkatapos ng lahat, sa hakbang na ito, ang templo ay nasa harapan nila, at hindi sila dapat sumuko. Kailangan nilang maglakad sa harap ng dambana at pumasok sa dambana. Okay, let's go, sinabi ni Chen Lei kina Ma Wu, Ji Chanwo, at Jin Yapeng. Tumango si Ma Wu at ang iba pa, hindi pinansin ang kakaiba sa hagdan, at nagmamadaling pumasok sa templo. Maraming makapangyarihang tao sa likuran ang nakakita kay Chen Lei na nawala sa kanilang harapan, at pagkatapos ay isa-isa silang lumabas mula sa likuran, at lahat sila ay sumugod patungo sa templo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kausapin si Chen Lei. Kasabay nito, si Chen Lei ay isang mamamatay tao. Hindi nila gustong lumakad kasama ang gayong mamamatay tao. Ito ay isang malaking pagpapahirap at pahirap para sa kanila. Sa sandaling ang mga powerhouse na ito ay tumuntong sa hagdan, agad silang nakaramdam ng kakaiba. Kailangan ng higit na pagsisikap upang lakbayin ang hakbang na ito kaysa sa labas ng mundo, at hindi lamang lakas ng enerhiya, kundi pati na rin ang lakas ng espiritu at kaluluwa. Mula rito hanggang sa templo ng lahat ng bagay, may daan-daang libong hakbang. Kailangan nilang umakyat ng paisa-isang hakbang. Walang paraan upang gumawa ng isang lansihin. Bukod dito, ang ikinagulat ng makapangyarihang mga tao na ito ay nasa hakbang na ito. Wala silang paraan upang maibalik ang natupok na essence chi, kahit na gumamit ito ng mga table tasks, wala itong epekto. At ang paglalakad sa hagdan na ito ay lubhang nakakapagod. Ayon sa pagkonsumo na ito, kung nais mong makumplito ang 100,000 hakbang at pagkatapos ay umakyat sa bulwagan, imposible. Kung hindi sila lalakad sa kalahati, sila ay pagod. Sa ilang sandali, ang malalakas na taong ito ay desperado.
Ang templo ng lahat ng bagay ay hindi madaling ma-access. Kahit walang pumihil sa kanila, imposibleng umakyat sila. Gayunpaman, ang mga powerhouse na ito ay hindi sumuko, ngunit hakbang-hakbang patungo sa 10,000 Saints Ancient Hall. Ang unang 10,000 hakbang ay hindi ganoon kahirap para sa kanila, at karamihan sa malalakas na taong ito ay umakyat na. Gayunpaman, simula sa ikadalawang